We will talk about relationship. Relationship. Relasyon. Yan. Bakit relasyon? Parang, porket ba Hearts Day? Di ba? February, Hearts Day. Sabi lang kasi February 14, ganyan. Bakit nga ba relasyon ang pag-uusapan natin? Bukas tayo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 19. Kanina pa daw niya tayo inaalok. So sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 19, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself. Binabalik or pinanunumbalik ang mundo papunta sa Kanya. In Christ, not counting the people's sin against them. Hindi binibilang ang kasalanan. Hindi niya na binilang ang mga kasalanan ng tao na laban sa Kanya. Hindi niya na ibinilang. And He has committed to us the message of reconciliation. Ang gusto niya, manumbalik ang ating relasyon sa Kanya. At gayon din siya sa atin. So, ang ating tema ay about relationship, and our topic for tonight is God, the Creator of relationship. Wow! Grabe! So, isipin niyo po yun, ang Diyos ang lumikha ng relasyon. Lahat ng relasyon na alam natin sa mundo, ang Diyos ang lumikha. Akala natin simple lang na sa isang bigkas ng bibig ng Panginoon, di ba? Naalala niyo po sa Genesis, sa isang bigkas ng bibig ng Panginoon, nagkaroon ng hangin, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng halaman. Di ba? Pero all of that happened because He allowed all those things to have relationship with each other. Paano po yung Kuya Jen? Papaliwanag ko po sa inyo. Papaliwanag po ng Banal na Espiritu po sa inyo. Ang sabi po dito, the biblical origin ng relationships ay nagsimula sa disenyo ng Diyos sa Kanyang nilikha. Lahat ito yung nagsimula sa disenyo ng Kanyang nilikha. Kung paano niya dinisenyo ang lahat, sa pagbigkas niya ng Kanyang bibig, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng araw. Lahat yun is nangyari because those particles, those things was commanded having relationship with each other. Sabi dito, naalala niyo, ano yung unang-unang part ng relationship? The first relationship that we encountered is when God said, let us make mankind in our own likeness. The first relationship is the relationship between God and man. It is a pivotal moment that transforms everything and makes the vibrant and unforgettable experience. Alam niyo po, ang buong universe ay nabuo sa salita ng Panginoon, pero lahat ito ay hindi lamang basta-basta nabuo like just in a glimpse. It was made by the relationship of every other particles. Sabi dito, the interplay of matter, cells, and all the minute particles brought everything together. Paano po nabubuo ang isang katawan ng tao? It's made of one cell. And that cell puts a relationship with another cell, and then another cell, and another cell, and another cell, and another cell, and that's made us. If those things doesn't have any relationship with each other, hindi tayo mabubuo. Amen? Kahit po ang universe. Naalala ko po, na nagawa po ako ng research po na ito, nag-aaral po ako ng na ito. God
speaks to us even in His creation. Alam niyo po ang lengguwahe ng Diyos bukod sa salita ng Diyos? Math. When God created the universe, He put everything, every particles, every atoms, everything, every matter to have relationship with each other para mabuo ang sangkatauhan, ang kalawakan. That's why He was declared God, the creator of relationship. Kasi kung hindi dahil sa ginawa niya na yon, hindi mabubuo ang lahat. Alam niyo ba, may nabasa ako at napanood. Meron silang tinatawag, I don't know if alam nila Mariela itong mga math teachers. Do you know what's fractal? Alam niyo po yung fractal? Fractal is an image that was being born or being made kapag nagkukumukuha sila ng about, parang ano siya, para siyang formula at nabuo nila yung image na yun. Fractal ang tawag doon. Ang fractal na yun, kapag pinagsama-sama mo, nakakabuo siya ng image. Math yun series of numbers, fractions, lahat about numbers, minus, plus, everything. Nakabuo sila ng image. Iyan tawag nila doon, fractal. Pag pinagsama-sama nila yun, alam niyo ano nabubuo? Merong image na, gusto ko sana pakita pero sasend ko na lang siguro, fractal. Pag, pakita mo na. Yung fractal mo na yun, yung image mo na, yan, yung image na, yes. Paulit-ulit yan. Paulit-ulit hanggang nabuo ang bagay. Wala ba kayo napapansin sa fractal na yan? Ganyan ang itsura ng galaxy. Tama? Meron naman sila, ibang style naman ng fractal na buo nila. Hugis, kidlat. Meron pang isa, na sobrang na-amaze ako. Yung fractal na buo nila, para siyang snowflake. Snow. Pero, yung fractal na yan, hindi yan nakikita in the visible eyes. Nakikita lamang yan kapag kinukompute ng mga mathematician. Nung kinompute nila, nabuo yung image ng snow. And everything that has been built, all of God's creation, is made by His mind, by His math. Amazing, di ba? Parang karugtong pa rin ang pinag-aralan natin noong nakaraan, di ba? Nalala niyo yung nakaraan pinag-aralan natin about apologetics? Nabuo lahat because of math. Ito yung fractal. Ito yung sinasabi sa inyo, the fractal geometry. Nagulat lahat ng scientists nung pinakita nila, it looks like a snowflake. Flowers are example of fractal. This one is example of fractal. Our universe is an image of a fractal. Lahat nabuo dahil sa isang computation, which is the fractal. At yung fractal na yun, having a relationship with another computation. At nabuo ang sanyang nilikha. Ganon kadakila ang Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, God is the creator of relationship. Each one of them is reporting together. Lahat yun nagre-report sa bawat isa. Kasi kapag hindi sila magkakasundo, ang mangyayari ay maghihiwa-hiwalay, di ba? Hindi masisira. Di ba? Ganun nga nangyayari sa nuclear, di ba? Ang ginagawa nila, pinaghihiwalay nila yung dalawang plutonium particle. Pinaghihiwalay nila yung nucleus at ang nangyayari ay sumasabog, di ba? Pero sila, yung mga fractal ginawa ng Panginoon, sa mga nilikha, nagre-report sila in each other, having relationship with each other. And everything has been made because of God. That's the reason why He is the God who creates, the creator of relationship. Siya nagsimula. Pero ito malupit na ginawa niya. Then, He established another kind of relationship.
When He said, "It is not good for man to be alone, I will make a helper suitable for him." Hindi maganda sa tao na siya'y mag-isa. At alam niyo, ang nilikha niya ay isang babae. And that started the personal relationship. Grabe, no? He is a creator of relationship. He created the universe because of the relationship of every matter, every cell, everything that is a little or di natin nakikita, made by math. And now, binuo niya ang isang relationship. Man is not good to be alone. I will make him a helper. Pero tatandaan niyo, hindi ito nagsimula sa pangalawa. Una nagsimula nagkaroon ng relationship ang tao sa Diyos nung nilikha niya ang tao. Let's make man in likeness of our image. Then it established a relationship with man. Alam niyo po, the word relationship comes from the Latin word relatio, which means reporting. Reporting. Sabi sa Latin word, relatio, reporting. Ano bang ginagawa ng mga cells para magsama-sama? They are interconnecting with each other. Bakit po tayo merong nervous system? Bakit nalalaman ng ating balat kapag nasugatan dito na masakit? Dahil yung nervous system cell dito ay nagre-report sa isang cell, paakyat na spinal column hanggang makarating sa utak. Those cells, nerve cells, are reporting to each other for us to know what pain is. Amen? Latin word, reporting. The meaning ng relationship. In Hebrew, it means connection. Bond. Connection. So, ang meaning nito, the relationship he represents, yung ginawa niyang relationship na ito, paano niya nilikha ang mundo, clearly shows that everything is part of His divine plan. Ito'y lahat ay nasa plano ng Diyos. Kasi kung wala yun sa plano ng Diyos, sa tingin niya malilikha ang universe, malilikha tayo, lahat yon ay nasa plano ng Diyos. Amen? Isn't that amazing? Grabe, no? Super amazing. And relationship, alam niyo po ang relationships na gagamitin na ng word, are a fundamental part, napakahalagang parte ng ating buhay, na nag-develop ng ating social structure, pagiging sosyalidad natin sa bawat isa, and eventually, ang ating mga emosyon sa bawat isa, tama? At ang ating philosophical bond, ang ating pagkakaintindihan sa bawat isa. And many people think relationship that are created by God ay about marriage lang. Kasi kadalasan pag sinabi relationship, ano umapasok sa isipan natin? Marriage, jowa, diba? Pamilya, ganyan lang eh. Pamilya, friendship, or anything. However, relationship na tinutukoy ng Panginoon is much bigger picture. Yung kanina, sobrang big na nun, di ba, na nalaman natin, na ang universe ay created by the relationship of every matter. And us was created by the relationship of God to us. Di ba, sobrang laki na nun, ang hirap na intindihan nun eh. Pero mas broader picture pa ang ginawa ng Panginoon. Relationships are about purpose, sacrifice, and divine connection. Ang relationship daw ay base sa purpose, sa ating layunin, sa sakripisyo, at sa ating koneksyon sa ating manlilikha. So ano po ba tong bigger picture na sinasabi mo, Kuya Jen, kay Kuya Zam? So number 1, ito yung tinuro ni Lord. Relationships are not just about happiness.
They are about holiness. Amen? Ang relationship daw, hindi lamang puro kasiyahan, hindi lamang tungkol sa kasiyahan, ito ay patungkol sa kabanalan. Amen? Iniwala ba tayo doon? It's not just about enjoying ourselves. Experiencing romance, pagmamahal, and gain. Kumbaga, magkaroon tayo ng benefit dito. It's not just about gaining happiness. Hindi lamang ito para sumaya tayo. But mostly, it should be gaining holiness. Relationship is not just about happiness, it's about holiness. Ito'y patungkol sa kabanalan. Gaya sa marriage, sa kasal, hindi lang ito about romance. Hindi lang ito sa pagmamahal ng mag-asawa, di ba, ng babae at lalaki. Ito yung patungkol din sa self-sacrifice. Tama? And selflessness. Pagsasakripisyo sa bawat isa. Pag-iintindihan sa bawat isa. Amen? Hindi lamang ito tungkol sa pagka-relationship o kaya pag mag-asawa, ay hindi lang ito yung patungkol puro kasiyahan. Tama? Tama po ba, tita? Di lamang ito about puro kasiyahan. Meron ding pag-iintindihan kapag hindi nagkakaunawaan. Amen? Pagkakaroon ng pag-iintindihan, pag-uunawaan, pagmamahalan, pagkakalinga, at higit sa lahat, pamumuhay na kayong dalawa na naayon sa kabanalan ng Panginoon. Amen? Ayun yung sa marriage eh. Sabi dito sa Ephesians 5, chapter 25, Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. It's not about, hindi lang yun tungkol sa puro kasiyahan kapag may relationship, lalo na sa mga kabataan. Aanin natin ang puro kasiyahan kung tayo na may nabubuhay sa puro kalaswaan. Amen? Aanhin natin ang ganong bagay. Aanhin natin ang puro kasiyahan, puro pera, magandang ang relasyon, may pera, ang ganda nga ng partner, ang gandang ang pogi nga ng partner, pero walang kabanalang nabubuhay sa bawat isa. Ano mapapala natin doon? Wala po na pinatutunguhan ng mga ganong relasyon. Kaya ang sabi ko po sa inyo, it's not about happiness only. Relationship is about holiness. In friendship, sa pagkakaibigan naman, it's not just about fun and belonging. Hindi lang ito tungkol pa rin sa kasiyahan or alam niyo yung magkakasama kayo, tama? Sa mga merong mga kaibigan, di ba masaya kapag meron kayong magkakasama? Di ba? Mga circle of friends, masaya kapag magkakasama eh. Magkakasama, magkakabiruan, magkakaasaran. Pero hindi lang daw po yun doon. It is also sharpening of each other's faith. Hindi lamang ito puro kasiyahan or babanding. Sabi daw, ang pagkakaibigan ay dapat pinapalagurin nila ang bawat isa ang kanilang pananampalataya. Amen? Kapag may kaibigan tayo, hindi lang tara, kain tayo, tara, punta tayo rito. Minsan tanongin din natin, nagbasa ka na ba ng Bible? Kamusta naman pananampalataya mo? Binibisita ba natin yung mga nawawala sa simbahan? That is friendship. Kaya nga friendship, a composition of word, friends, relationship. Gets natin? As what Proverbs said, Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Para daw tayong mga bakal, na kapag kinikis-kis, ang bawat isa ay tumatalim. Tama? Sino dito yung panaghahasa ng kutsilyo, dalawang kutsilyo yung hinawakan? Di ba? Ganun tayo. Ginaganon po natin, dalawang kutsilyo. Isa sa likod ng kutsilyo. Ayun po ang, hindi labang po yun
naisipan ng mga kusinero, ha? That's biblical. Gaya ng dalawang bakal na hinahasa ang bawat isa, ganun din po dapat ang magkaibigan in friendship. Hinahasa hindi lamang ang katalinuhan, ang kanilang relasyon, kundi ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen? Hindi lamang tungkol yun sa ano yung makukuha mo sa kaibigan mo, kundi ano yung mabibigay natin sa kaibigan natin. Amen? Sa pamilya natin. Iron sharpens iron. And in a family relationship, pamilya naman. Hindi lamang ito tungkol sa isang kadugo. Hindi pamilya kadugo. It's also about sino ang Diyos ng pamilya mo, ng pamilya natin. And who leads the entire family to a rightful living. Sa family relationship, it's also about holiness. Sino ba talaga yung namumuno sa bahay natin, sa pamilya natin? Ang trabaho ba? Ang mundo ba? O ang Diyos? Gaya ng sinabi ni Joshua, but if serving the Lord seems undesirable to you, ito sabi ni Joshua to, sa Israel, kung di ako nagkakamali. Tama po, Pastor, no? Sa Israel niya sinabi to. Sabi niya, kung ang pagsisilbi sa Diyos ay hindi nakalulugod sa tingin nyo, then choose for yourself, mamili kayo whom you will serve. Whether the God of your ancestor beyond the Euphrates, Amorites, or whose land you are living. Pero pili niya, anong pasambahin niyo? Yung Diyos ng mga Amorita? Diyos ng Euphrates? O yung Diyos ng bansang inyong pinabibilangan ngayon? Pero ito sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya nga sabi ko po sa inyo, relationship is not just about happiness. Hindi porket masaya ang pamilya, okay na. Kahit anong saya ng pamilya, pero pag walang relasyon sa Diyos, ekis yan. Kahit anong dami ng pera ng pamilya, kahit anong luwang ng bahay, kahit anong ganda at aircon ng bahay, kung walang relasyon sa Diyos, ekis yan. Kaya po tayo, ang pinapaalala po sa atin sa Psalms, huwag po tayong mahinggit kung ang mga masasama ay pinagpapala. Huwag po tayong mahinggit kung ang masasama ay nakikita nating nagkakaroon ng biyaya. Gaya na nararanasan natin ngayon. Huwag po tayong mahinggit kung sila'y may pera. Basta ang mahalaga, ang pamilya ay buo, ang pamilya ay masagana, dahil merong Diyos na nagpapala. Amen? Amen. That's relationship. Happiness doesn't count if doesn't have holiness in the family. Amen? Kung walang kabanalan ng pamilya, wala ring kwenta ang kasiyahan. Amen? So ngayon, pinapipili tayo ni Joshua, sabi niya dito. Ano sasambahin niyo? Yung Diyos ng mga Amorita, Kaanita, o ang Diyos na pinagsisilbihan mo ngayon sa lupang ito? Nagtatanong si Joshua, sino ba yung Diyos na pinagsisilbihan na tinutugtungan ng lupang ito? Yun ay si Jesus. Kasi sabi ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. Pabalad ka na sinasamba natin ngayon, sinasamba mo ngayon ang Diyos na buhay. Tama ang sinasamba mo ngayon. Sabi mo nga sa katabi mo, tama sinasamba mo ngayon. Nasa tamang lugar ka. Yan. Ayun po yung number 1 natin, no? Relationship is not just about happiness. It's about holiness, kabanalan. Kasi alam niyo po sa mga binanggit ko po doon, kapag meron ka pong
kapag po ang holiness, ang kabanalan ay present sa isang relasyon, na personal na relasyon ng isang mag-asawa or mag-partner, present din sa friendship, at present din sa pamilya, tiyak yan, napakagandang relasyon na mabubuo. Amen? Kasi ang nasa gitna ng kanilang relasyon ay si Jesus, ang kabanalan ng Diyos. Aanhin natin ang relationship natin kung wala tayong, aanhin natin ang mga ganun pong bagay, pagpapala kung wala tayong relasyon at kabanalan. Lahat yun ay walang kwenta. Sabi ko nga po kanina, nag-uusap kami sa may sasakyan, nakikinig ako ng isang kanta ni Sarah Geronimo. Ang kanta niya, Dulo. Kanta na maganda yun eh. Maganda yung kanta niya na yung Dulo. Sabi niya doon, narating na ba natin ang dulo? Tanananaram puso. Bakit niya sinabi yan? Narating na ba? Narating na ba? Narating na ba natin ang dulo? Kasi ba't kinanta niya yun? Sabi niya, narating ko na yung dulo. Pero parang may kulang pa. Kilala niyo naman si Sarah Geronimo, di ba? Napakaganda, napakagaling na artista, napakagaling na singer. Nasa peak na kanyang career nung time na kinreate niya yung kanta na yon. Naramdaman niya parang may kulang pa. Narating na ba natin ang dulo? Pero sabi din sa pangalawang lyrics pala, bakit di pa maamin ng puso? Kasi may kulang pa. At doon niya nakita lang, Panginoon, silang mag-asawa. Kaya pala kulang at feeling lang kulang ang dulo. Kasi narating nila ang dulo, ngunit kulang. Kasi wala yung merong may-ari nung hangganan, ang Diyos. Ang ngayon, nagsisilbi ang dalawang mag-asawa under ng holiness ng Panginoon. Sino ba asawa niya? Si Mateo Gudicelli, tama no? Sila ngayon ay naglilingkod na sa ating Diyos. Amen? Kasi pinili nila holiness over happiness. Tandaan mo natin yan ha. Huwag puro kasiyahan kapag relasyon. Piliin natin lagi ang kabanalan. Pangalawa, relationship sanctify us, not just satisfy us. Ang relationship daw ay pinakalilinis tayo, hindi lamang, ano bang Tagalog ng satisfy? Ay pinupuno ang ating kagustuhan. Parang ganun. Relationship sanctify us, pinakalilinis, not just satisfy us. Hindi lang para masunod ang ating kagustuhan. Ano pala yung karugtong pala yun nung una. Relationship sanctify us, not just satisfy us. Pangalawa, relationships are here also to test and transform. Ang relationship din daw ay narito upang tayo subukin at baguhin. Yun ang sabi. Sabi ng Diyos sa kanyang salita. Sabi dito, relationships are often the tools God uses to shape our character. Ang ating mga relationships sa bawat isa, sa iyong pamilya, sa iyong partner, sa iyong asawa, sa iyong kamag-anak, sa iyong mga kaklase, sa iyong mga kapatid, ay ginagamit itong ginagamit itong tools or kagamitan ng Diyos upang i-develop ang ating character, ang ating pag-uugali. Paano? It's not only about peace or always love with each other. Hindi lang ito kapayapaan o pagmamahal sa bawat isa. It's also here to mold us. Baguhin tayo in a way God wants others to see where relationships are made. Gusto ng Diyos na baguhin tayo kung saan gusto niyang makita kung paano ang tunay na relasyon ay ginagawa. Gusto niyang baguhin. Ayaw niya ng relasyon na binubuo ng mundo. Gusto niya yung relasyon na sinasuggest niya na gawin natin. That's why we have a relationship with each other. That's why He commanded, love one another. Amen?
Kasi gusto niya mabuo yung tamang relasyon sa bawat isa. Hindi lamang relasyon na binubuo ng mundong ito. Kasi ang relasyon na binubuo nito, ng mundong ito ay puro kalaswaan, kasiraan, kasalanan. Ang gusto ng Diyos na relasyon na mabuo natin sa bawat isa at higit lalo sa Kanya ay kabanalan, pagbabago ng ugali, pagkakaroon ng maayos na pamumuhay na ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Ano po ba yun? Sabi po dito, made of genuine love from God. Ganun ang gusto niyang relationship. Ayaw niya nung relationship na nabubuo sa mundo kasi gawa ito sa peking pagmamahal ng tao. Peking pagmamahal ng isang bagay. Pansamantalang kasiyahan. Amen? Pag nagkaroon ka ng iPhone 16 ngayon, next year for sure, pagsasawa ka kasi may iPhone 17. May Samsung S26 Ultra uli next year. Meron na naman bagong kotse. At ang higit sa ang pinakamalala, partner mo ngayon, pag may nakita kang bago, wala ka sa relationship with the Lord, papalitan na mo na mas maganda. Tama? Mas gwapo. Pipili ka ng ibang pamilya, bilang kabataan. Sasabihin ng kabataan, ayoko dito. Gusto ko yung pamilya, yung katulad sa TikTok. Yung tipong, fairy tale. Love ako ni mommy, may pera si mommy, may pera si daddy. Hindi ako nakakaranas ng emotional trauma. Pero hindi ganon. Lahat yun, panandalian, lahat yun, may hangganan, lahat yun, patungo sa kapahamakan. Ang gustong relasyon ng Diyos na mabuo natin, magmumula sa Kanyang genuine love. Tunay na pagmamahal na nagmumula sa Kanya. Na alam niyo anong bunga nun? Yung tinuro natin kanina. Nagbubunga yun ng kabanalan at tunay na paglakad patungo sa Kanya. Amen? Made of genuine love from God, for love is the foundation of all relationship. Amen? Ang pagmamahal daw ay pundasyon ng bawat relasyon dito sa mundo. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi ng pagmamahal ng tao, ng mundo. Made of genuine love. Bakit? Love is the foundation of all relationship. Why love? For God is love. Betrayal. Sino nakaranas dito ng binetray siya? Pinagtaksilan, tinraidor, nilaglag. Si Jesus din naman tinraidor. Tama? Ang masakit doon, alam niyo sino nagtraidor sa kanya? One of his disciple. Si Judas. Jesus was betrayed by one of his disciple, yet he forgave. Pero siya'y nagpatawad pa rin. He never said anything against those who mocked him. Nagsalita ba ang Diyos? Sinabi niya ba nung sinapak siya, nung nilatigo siya, pagbabanta ko, pagpapatayin ko kayo kapag Diyos na ako. Pag naging Diyos na uli ako, Diyos na ako, pag nakaupo na uli ako sa trono, ginawa niya ba yon? Hindi. Alam niyo po ang Diyos, nung nilalatigo ng mga tao, para po siyang tupa, tahimik, hindi nagsasalita. Toxic family ba? Sino dito nakakaranas ng toxic na family? Family daw. Kilala niyo po si Jacob? Si Jacob sa Bible, sa Genesis. Kung patoksikan lang ng pamilya, Jacob. Joseph. Binenta ng kanyang mga kapatid. Alam niyo po bakit? Sinabi lang niya, meron akong panaginip. Alam niyo ginawa ng mga kapatid niya? Binenta siya. Tinanggalan siya ng mga alahas, ng damit, tinubaran siya, nilaglag siya sa well. Sa balon. At alam niyo ba, dapat plano doon, papatayin dapat siya. Pero ang nangyari, hindi, binenta siya. Pero pagkabenta siya, alam niyo po anong nangyari?
Si Joseph lang naman ang naging dahilan kung bakit naligtas ang bayan niyang Israel. God made the broken relationship into a genuine one. Isang masamang relationship, masama yung relationship niya, pangit yung relasyon niya dun sa mga kanyang kapatid eh. Pero, ni-restore ng Lord at siya pa mismo ang ginawang kaligtasan ng bansang Israel. Alam niyo po bakit? Paano? Siya ay naging isang leader sa Egypt. Nung nagkaroon ng taggutom sa bawat bansa, ang Egypt lang ang nakapag-imbak na marami. Lahat ng tao ay bumibili sa kanila kasi sila lang ang nakapag-imbak na marami. Alam niyo po sino ang leader nun? Ang governor nun? Si Joseph. Si Joseph ang leader nun. He was used to save his race. He never held on to hate. Hindi niya hinawakan ang pagkapuot. Kasi may choice siya eh. Kung ikaw, ganunin tayo, di ba? Hindi natin masasabi, hindi, gagawin ko rin yun. Hindi. Baka nga, sumpa natin yung pamilya natin eh. Tama? Pag may nakagawa sa atin ng masama, lalo na kapag kapamilya natin, parang nagdadabog na tayo, di ba? Minsan nga sa magulang, nagdadabog eh. Pero siya, hindi niya hinaparang hawakan yan. So, yan. So, hindi siya nagtanim ng galit. Hindi siya nagtanim ng galit. Bagkus, ang tinanim niya ay pananampalataya at kapatawaran sa kanyang puso. Alam niyo po, dumating ang kanyang mga kapatid sa Ehipto. Pagdating nila sa Ehipto, alam niyo ginawa ng Joseph? Imbis magalit siya, alam niyo ang ginawa niya? Siya pa yung nahiya. Ayaw niya makita siya ng kanyang mga kapatid. Tapos nung nakita siya ng mga kanyang kapatid, nagulat sila na buhay pa pala si Joseph. Alam niyo ang ginawa niya? Pinatawad niya. Alam niyo, ang daming mga gandang kwento sa Genesis. Si Esau at si Jacob. Si Esau, inagawan ng mana ni Jacob. Nagpanggap siyang si Jacob ay nagpanggap na si Esau at nakuha niya yung mana nun. Alam niyo, nung nabasa ko yun, nung first time sa Genesis, sabi niya, wala na bang natira sa akin? Naiyak talaga ako nun. Bakit niya kinuha? 2 beses siyang traidor ni Jacob. Una, binigyan siya nagugutom na siya eh. Ngayon, para makapunta siya dun sa kanyang tatay na si Isaac, binigyan niya ng porridge na, ewan ko, kaldereta ata binigay nun. Stew. Pangalawa, nagpanggap siyang sa Esau. Nilagyan niya ng goat skin yung dito niya. Kasi mabalahibo si Esau eh. So para magmukha siya mabalahibo, naglagay siya ng goat skin dito. Eh si Isaac noon, malabo na mata. Naibigay yung pangako kay Jacob imbes kay Esau. Sobrang galit ni Esau noon. Bakit wala na bang natira sa akin? Ayun, hindi ko makalimutan noon eh. Naiyak ako noon nung sinabi niya, there's nothing left for me, Dad. Parang ginagano, wala na bang natira sa akin? Sabi ni Isaac, lahat noon ay, ikaw ay magiging lingkod ni Jacob. Parang ikaw ay magiging under ni Jacob. Ganun ang nangyari. Pero alam niyo pong ginawa noon?
Naipag-wrestling si Jacob pero sa isang anghel pero hindi natin pa tatalakayin. Pero naging part 'yon. Pero alam niyo po ginawa ni Esau nung nakita niya si Jacob. Si Jacob takot na takot sa malayo. Paglapit ni Esau at ni Jacob, niyakap siya ni Esau. Pinatawad siya. Grabe, no? Tapos alam niyo po, si Jacob, sa kanya galing yung lineage ni Jesus ngayon. Kay Jacob. Siya na isang traidor. Sabi sa inyo the relationship, a toxic relationship, will be made to a genuine relationship. Ganon din po si Barnabas, pati si Paul sa New Testament. Si Saul, kailan niyo po si Paul sa Acts? Nag-away po sila ni Barnabas. Nagagawan sila kung sino sasama sa bawat isa. Ayan po yung sa Acts 15, 36-40. Hindi ko na po babasahin dahil medyo excited yung mga tao sa labas. Pero sabi dito, Paul and Barnabas had a significant disagreement. Nagkaroon sila ng malaking disagreement. Yet they continued serving God. Nanatili pa rin silang naglingkod pa rin. Hindi nila inalaw na magkaroon ng division dahil sa kanilang pag-aaway. Instead, they embrace understanding. Inintindi nila ang bawat isa. And as a result, alam niyo sabi doon sa last verse, they were commended by the believers. Namangha sa kanila ang mga naniniwala kay Kristo. Kasi, grabe, nag-away-away sila pero hindi nila inintindi. Nag-away silang dalawa pero hindi nila inintindi yun. Ang inintindi pa rin nila, ang paglaganap na mabuting balita ni Kristo. Kaya sabi ko po sa inyo, relationships are here to test and transform us. Yung ano yung relationship natin sa bawat isa, may nakakatisod, may nakaka-bless, diba? May mga ganun eh. May nakakainis, nakakabanas, nakakalungkot kapag kasama. Lahat yon ay ginagamit ng Diyos para tayo baguhin patungo sa Kanya. Kung anumang sitwasyon meron ko ngayon, or relationship that you have with your mom, your dad, your friends, with your family, with your sisters, your brothers, ginagamit yan ng Diyos para baguhin tayo. Para imolde tayo patungo sa Kanya. Alam nyo, ako aminin ko po ito sa inyo. May nakarating sa akin balita. Hindi na ako magdadrop ng pangalan. Sinapok siya ng nakababata niyang kapatid. Alam nyo, nalalaman ko yun, tapos nagkaroon ng injury or something. Nalungkot ako sa trabaho. Literal, nalungkot talaga ako. Nalungkot ako. Inaaral ko yung relationship. Sabi ko, Lord, paano ko pag-aaralan to? Wala naman akong partner. Akong partner. Meron yung mga friends ko common. Pero binigyan niya ako ng ganun. May nag-chat sa akin, paano po ba gumaling yung ganito? Kasi naranasan ko po ganito. Tapos naraman ko yung reason kung bakit naranasan niya yun. Kasi sinapok siya ng kababatang kapatid. Nakahiga na, sinapok pa daw. Ayoko na alamin kung anong naging dahilan, pero hindi pa rin makatarungan bakit ganun. Toxic ng relationship, di ba? Parang ganun. Naiyak talaga ako noon. Nasa trabaho ko nalaman ko. Sabi, gano'n. Gano'n na baka mundo. Naging nilay sa akin yun na, oo nga no, baka nga kahit nandun tayo sa ganong relationship, sa kapatid, sa mga kamag-anak, or anything, ginagamit yun para ma-develop tayo or magkaroon sila ng relasyon sa Diyos. Nasa sa atin pa rin. Kung hindi ka gumante, kung ganinong ka, magtataka sila. Yun yung sabi sa pinag-aralan natin na nakaraan, di ba? Dun sa may apologetics. Hayaan mong saktan ka nila, pero kung ayon ang makakaluwalhati kay Kristo, mas mabuti pang masaktan na lang ako. Yun yung sabi dun sa Timothy. Mas mabuti pang masaktan na lang ako, kumpara lang kay Kristo kahit masaktan ako. Ayun ang sabi dun.
Grabe yung buong week ko na naisip yun. Buong week ko grabe naman, Lord. Kasi sabi ko, Lord, wala naman akong partner. Bakit relationship yung topic? Ito, ganyan. Yun, binigyan niya ako ng example. Ito. Sabi po dito, God doesn't waste broken relationship. He uses them to grow you and Him and them and everyone. Pangatlo, bilis lang po tayo. Kingdom relationship over worldly relationship. Tinuturo nito ay paboran at lapitan na natin relasyon natin sa kanyang kaharian kaysa sa kaharian ng mundo. Ang mundo tinuturo sa atin na hanapin natin ang sarili nating kaligayahan. Tama? Amen? Pero God teaches us to find purpose. Find our purpose in God's kingdom. Tinuturo niya na hanapin daw natin ang ating layunin hindi sa mundong ito, kundi sa kaharian ng Diyos. Amen? Ano ang sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Lahat yon ay madadagdag sa atin. Lahat ay madadagdag sa atin if we seek first the kingdom of God. At lahat kayo nandito ngayon, you are seeking the kingdom of God. Amen? You did not choose to belong with the world, but you choose to be with His kingdom. Amen? Darating ang panahon, all these noises will be surpassed by the noise of God coming from the heavens. Like a lightning, a blink of an eye. Everything will cry. Everyone will cry who doesn't have a relationship with God. Lahat ng kasiyahan na yan ay mapapalitan ng pakalungkutan, ng paghihinagpis kapag dumating ang Panginoong Hesus. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Lahat ng ingay na yan, mapapalitan at ng kasiyahang naririnig nyo, mapapalitan yan ng paghihinagpis at pagdurusa. At alam nyo, tayo mga may relasyon sa Diyos, kasi we chose to have a kingdom relationship, we will declare happiness and glory. Lord, thank you, you came back. Amen? Bumalik ka, Panginoon. Kaya magalak ka, nandito ka sa kaharian ng Panginoon ngayong gabing ito. Amen? Alam niyo, binago ng Panginoon ang pagtingin natin sa pamilya. Na mas dapat daw mahalin siya ng bating pamilya. Mas mahalin ng pamilya natin ang Diyos. He even teaches us that heavenly relationship with Him is far more important than merely forming ties with someone. Tinuro niya rin na mas importante magkaroon ng relasyon at malalim na relasyon sa Diyos, sa Kanya, kaysa sa relasyon dito sa mundo. Alam niyo sino ang example niya? Si Paul. Si Paul ay nanabuhay ng walang asawa. Godly relationships who chooses to be with the kingdom of the God kaysa the kingdom of the world will receive the God's purpose. Amen? Pero alam niyo po, sa tatlong binanggit natin na relasyon na binago ng Diyos, every relationship prepares us for the ultimate one. For the ultimate relationship. Alam niyo po ano yun? It's our relationship with Christ. Lahat po yun, pinaprepare tayo to have our ultimate relationship sa muling
pagbabalik ng Diyos. Kasi kapag nagbalik na ang Panginoon, that is our ultimate relationship. Kasi walang hanggan na yun eh. Yun nandito, temporary lang to eh. Yung ginagawa natin pagpapagal, pagbabasa ng Biblia, pananatili sa ating pananampalataya, lahat yon ay mag-uugat at magkakaroon ng resulta kasi mamimit na natin uli si Jesus. Mariredeem na natin uli ang relationship natin sa Kanya. At ito'y hindi dahil sa ating ginawa, dahil nanatili tayo sa pananampalataya, naging tapat tayo sa Diyos. Lahat yon ay siyang gumawa. Lahat yon ay siya ang gumawa. Ano yung sabi sa atin kanina? All this is from God. Lahat ito ay dahil sa Diyos, who reconciled us to Himself through Christ. Bakit? Alam niyo po, none of the relationship, lahat ng binanggit kong mga relationship kanina, hindi mag-i-exist yun kung hindi pinili ng Diyos i-restore yung relationship natin sa Kanya. Amen? Lahat ng nalaman natin relationship kanina, yung about holiness over happiness, a relationship that will develop our character and test our character, and relationships are made for kingdom and not for the worldly kingdom. Hindi yun mangyayari lahat kung hindi niya piniling i-reconcile tayo sa Kanya. Hindi niya piniling mag-restore or ma-restore tayo sa ating relationship sa Kanya. None of the relationship I've mentioned would exist if God hadn't first chosen to reconcile us to Himself. Kundi niya piniling ayusin ang relasyon natin sa Kanya. Amen? His act of reconciliation is the foundation of all meaningful connection. And without Him, kung wala siya, ang importansya ng relationship natin ng mga nabanggit kanina, ang ating relationship sa bawat isa ay walang kwenta kung wala siya. Kung hindi niya inayos yung nasirang relationship natin sa Kanya. Pinili niyang ayusin kaysa tayo'y hiwalay. Amen? Sabi nga sa kanina, di ba? Hebrews 9:14-15. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu, inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa atin. Amen? Mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga, si Kristo ang tagamagitan ng bagong tipan. Nasira yung relationship natin sa Panginoon nung tayo nagkasala sa Kanya. Nung nagkasala ang tao, si Adan at Eva, nasira ang relasyon. Pumasok ang kasalanan. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, pinili niyang ayusin ang ating relasyon sa Kanya. At lahat ng mga relationship na naranasan natin, nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa bawat isa, sa ating pamilya, nagkakaroon ng unawaan, nagkakaroon ng intindihan, nagkakaroon man ng pag-aaway-away, nagkakaroon man ng ganitong mga bagay, pero naayos, ito ay dahil sa Kanya, kay Jesus lamang. He became the ultimate bridge, ang tagapamagitan. Kaya naayos ang relationship natin sa Kanya. He filled the gap from eternal damnation to eternal salvation. Grabe, no? He taught us to be in a relationship with Him. Once again, tinuruan niya tayo na magkaroon ulit tayo ng relasyon sa Kanya. After He redeemed us by His blood. Nung tinubos niya tayo
sa kanyang dugo. We know now again that relationships are for holiness. Alam na natin na ngayon ang ating relationship ay tungkol sa kabanalan, sa ating development, at para sa kanyang kaharian. He doesn't want us to be away with Him anymore. Ayaw niya nang mawalay tayo sa Kanya. Kaya inayos niya ang relasyon natin sa Kanya. Inayos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Grabe, no? Kaya nga sabi kanina, God, the creator of relationship. Dumating siya sa punto para lang maayos ang relasyon natin sa Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At sino mang sumampalataya sa kanyang anak ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang relasyon sa ating Diyos. Amen? Sino gusto dito na walang hanggang relasyon sa ating Diyos? Amen? Diba? Ayaw natin hindi dahil porket mapupunta tayo ng impyerno. Dahil gusto natin magkaroon ng relasyon dahil mahal natin ang Panginoon. Amen? Mahal natin ang Diyos. Pero alam niyo po, what we are experiencing right, kung ano man yung mga nararanasan natin ngayon for this relationship, kahit anong relationship na nararanasan nyo ngayon, may pag-aaway-away, may mga hindi pagkakaintindihan, or even kasiyahan. Kaya siguro tayo nandun sa ganitong sitwasyon ngayon. Kung bakit tayo narito ngayon, ay dahil kalooban ng Diyos kung bakit tayo nandoon. Hindi lang nagkataon na nandito dahil nag-aaway-away kayo, nag-aaway-away ang bawat isa dahil kalooban ng Diyos bakit nandun ka ngayon. It's either He wants to develop, it's either He wants to provide holiness, or either He wants to teach us to be in His kingdom. Galing, no? Tatlo lang yan eh. Either, ano bang nangyayari sa buhay natin ngayon? Nagkakaroon ba ng di pagkakaunawaan? Tinuturo sa atin ng Diyos na tinetest tayo para magkaroon ng character development. Nagkakaroon doon ng puro kasiyahan. Pag puro kasiyahan, tinuturuan tayo na mabuhay ng kabanalan. Nagkakaroon tayo ng magagandang kayamanan. Pinagpapala tayo. Ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos sa mga relasyon natin, sa ating trabaho, sa ating mismo, sa pera nga mismo, sa pinagkakitaan, na wag natin ituon lamang sa buong mundo, kundi ituon natin sa ating Diyos. Galing, no? Inayos ng Diyos ang relationship natin in a detailed way. Kasi kung wala tayo on that moment, kung wala tayo sa moment natin ngayon nito, or in the moment kung saan natagpuan tayo ng Diyos. Hello? Sa moment na natagpuan tayo ng Diyos. Natatandaan niyo pa yung moment na natagpuan kayo ng Diyos? Yung moment na hindi niyo na alam yung nangyayari? Natatandaan niyo pa yun? Aishi, natatanda mo pa? Natatanda mo pa? Pastor, natatanda mo pa? Natatandaan niyo pa? Yung panahon na hindi niyo na alam kung saan napupunta? Yung panahon na hindi mo na alam kung ano ang pwede mangyari sa buhay natin? Natatandaan niyo pa, Kuya Jogar? Irish, natatanda mo pa? Natatanda mo pa, anak? Yung moment na yun, kung wala ka nun, sa tingin mo makikilala mo ang Diyos? Sa tingin mo makikilala mo ang Diyos? Magkakaroon ka ng relasyon sa Kanya? Sa tingin ko, hindi. Nangyari yung moment na yon, nung time na yon, bakit ka nandun sa sitwasyon na yon? Kasi gusto niya ng Lord, makilala mo siya at mabuo ang relasyon mo uli sa Kanya. Hindi lamang sa masamang pangyayari, kahit sa mabuting pangyayari. Kung yung moment na yun, nakilala mo si Lord sa mabuting pangyayari, nakilala mo siya, well, kalooban ng Diyos yun. Pero again, because if that moment didn't happen, kundi yun nangyari, baka hindi natin nakilala ang Diyos. Kung di ka bumagsak, kung di ka binato ng basahan,
Kung di ka nag-try mag-suicide, kung di ka bumagsak sa school, kung di ka niloko ng kaibigan mo, kung di ka nawalan ng pagkakakitaan para sa pamilya mo, kung natanggal ka sa trabaho, ang mundo tingin doon, alam niyo po, ang tingin doon, kapabayaan ng Diyos. Pero tayo, ang Diyos, alam niyo anong tingin doon? Pagkakataon upang makilala uli natin siya. Amen? Kung ang mundo ang tingin sa mga pangit na sitwasyon ay kasalanan ng Diyos, ang Diyos ang tingin sa pangit na sitwasyon, pagkakataon upang maibalik ang relasyon natin sa Kanya. Amen? To restore our relationship with Him. We will never found Him at all kung hindi nangyari yon. Kaya alam niyo po na masasabi na lang natin kung ganang bagay. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Kung walang nagbayad para sa ating kaluluwa, hindi mangyayari lahat yun. Wala sanang relasyon ng tao sa Diyos. Lahat sana tayo nasusunog sa kailaliman ng mundo, sa impyerno. Pero pinili ng Diyos sa pangit na sitwasyon, sa paganda at pangit na sitwasyon, na i-restore tayo at manumbalik ang ating relasyon sa Kanya. Papuri sa ating Diyos na buhay. Ayun ang relasyon. God is the creator of all relationship. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Manalangin tayo. I want you to focus, guys, clearly with God. I know it's been a struggle for us listening. But the Holy Spirit is helping us to listen with His words. Amen? The Holy Spirit is helping us. Lord, paano kung wala ako sa moment na pa yun, Panginoon? Na nakilala ka, Panginoong Jesus. Paano kung wala yung pangit o magandang sitwasyon na yun, Panginoon? Hindi mabubuo ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Hindi namin mararanasan magmahal ng tao, magmahal ng pamilya, magmahal ng iba, kundi ikaw ang unang nagmahal, Panginoon. Ikaw nga talaga ang unang nagmahal sa amin. Because you're the one who initiated to be restored. Our relationship be restored. Maraming salamat, O Diyos. Lord, we pray for each and everyone. We're having struggles in their family relationship, personal relationship with you, God, friendship, anything about relationship having struggle. Lord, makilala ka nila, Panginoon. Lord, makilala ka rin ng mga tao nasa labas, Panginoon. Mahalin ka nila. Lord, move with them. Mahalin mo sila, Panginoon, gaya ng pagmamahal mo sa amin. Kung kami, ganyan din ng panahon na namumuhay sa kasalanan. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. We want you, we love you, and we want to praise you, Lord, till the days of our life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, maraming salamat po sa inyo.